God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Eagles Pledge. I, having consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta and their ideals to the best of my ability and within my power and capacity. So help me God.
barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! One gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One gun Pilipinas, kami ang piling na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang natay di lang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y tarangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Good evening, Philippines! Nakko, magandang gabi po sa ating mga kuya, ate, bunso at Friends of Eagles. Ngayon po ay araw ng linggo at sa inyo po ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At syempre po, tampok po ang Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Syempre po sa pangunguna ng inyong lingkod, Rosel Lopez. Ayan, magandang gabi, no? Medyo malakas yung ating audio, no? At syempre po mga kaibigan, magandang gabi rin sa ating mga kaganners ng One Gun Pilipinas.
No, siyempre po sa pangungunan ng aming National President, President Asher Maghinang, at siyempre yung ating admin, no, si Corixman ng QC. Ayun. At ganyan din po sa ating mga kabarangay, sa ating mga katropa, magandang gabi. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalima na po ng buwan ng Oktubre taong 2025, at ang oras ng udyat abay alas 8:13 po ng gabi, Philippine Standard Time. At alam niyo ba, kung nabalitaan nyo, siguro ko, lahat naman nakakaalam, no, niyanig po na 6.7 magnitude na lindol ang lalawigan ng Cebu. Alam niyo, dati nagpupunta po ako ng Cebu, no, doon sa may mismong airport, no, sa may Cebu doon, maraming bayan, no, maraming bayan ang nasalanta, no, maraming may namatay po, nasa 68 na katao ang namatay po sanhi ng trahedyang lindol na nangyari po, tumama sa lalawigan ng Cebu. Kawawa naman yung ating mga Cebuanong kababayan, ano? Kaya po yung iba't ibang mga local government units ay nagpapadala na po ng mga tulong pinansyal at in kind, no, yung mga goods, doon po nagpapadala na. Katunayan, ang Valenzuela City po ay naglabas na ng pondo, no, para po ibigay doon sa lokal na pamahalaan ng Cebu City, no, cash assistance saka in kind, no. At yung iba rin grupo tulad po ng One Gun Pilipinas ay magbibigay din po ng tulong ayuda, no, na dyan po sa lalawigan ng Cebu. Siyempre po hindi naman ganun kalaki, pero kasi alam niyo hindi naman ganun kalaki rin po pang One Gun Pilipinas o OGP, ganun pa man nag-ambag-ambag po ang One Gun Pilipinas sa pangunguna po ng aming National President Asher Maghinang at Admin Corixman para po maibigay, no, sa mga kababayan nating nangangailangan sa Cebu City. Palakpakan mo nga Mr. J yung ating OGP family at syempre ating technical side si Mr. J. At bago tayo magsimula mga kaibigan, may magandang gabi, no, sa ating mga nasakita ko sa monitor ko, si Kuya Marvin Dilioso, kasama natin sa Media Rider Eagles Club. At syempre yung aming admin, si Corixman, ayan, naka-watching na rin, mabuhay daw, sabi niya. Ay, yung aking dete, ang aking tiyahin po, ang aking auntie, buhat po niya sa Bagumbong, Caloocan, nanonood, no, si Ate Elvira Garcia, ayan. Palakpakan mo nga Mr. J, baka mamaya pag nagpunta ako dyan hindi ako pagluto ng aking dete ng minudo tsaka yung ampalaya ng aking Tito Rolly. At magandang gabi kay Kuya Julius Miguel Saludes, ayan, at siyempre kay Brother Sandy Santa Maria Guerrero ng lokal ng Naval dyan sa Malamon, no, si Brother Sandy Guerrero, ayan. At sabi ni Kuya Julius Miguel Saludes, good evening po Sir Rosel Lopez, mabuhay ka at ang Millennial Online TV News and Updates, watching from Hong Kong. Sipin nyo, nanonood si Kuya Julius nasa Hong Kong pa. Kaya po ang millennial hindi lang po pang Pilipinas, maging abroad. Dahil po meron kaming One Gun Pilipinas, Qatar, Hong Kong, Taiwan, no, sa pa ba? Marami pong US yan. Nandun po ang ating US family, si Tads Daily. At hindi magandang gabi kay Ma'am Elvira Sibilia ng NCSP o Samahan ng Solo Parents ng Malabon Chapter. Kaya magandang gabi siya Ma'am LB at siyempre yung ating boss sa Sandigan Bayan, si Boss Robert Esteban. Palakpakan mo Mr. J. Good evening, ikaw ang boss ko, Boss Steve. Yan po ay isa sa matikas na empleyado ng Sandigan Bayan. Yan. Alam niyo Sandigan Bayan, dyan po nililitis, no? Dyan po kinakasuhan yung mga government officials na talaga may mga anomalya. Itong mga nasa flood control ng DPWH, anak ko, mag-ready na kayo. Dahil anytime, pwede kayong kasuhan either sa Ombudsman, at tapos dyan sa Sandigan Bayan. Ayun. At yun din si Ate Luningning pahayag. Kaya magandang gabi si Ate Luningning, watching from Santa Ana, Manila. Abay, nandun pa rin siya kay Peng, no? Kay Maripe, yung kanyang anak, no? Doon po sa Santa Ana, Manila. At sabi pa ni Kuya Julius Miguel Saludes, shout out po kay Jun Francisco ng OGP Italy. O, kita nyo? Meron tayong OGP Italy, si Kuya Jun Francisco. Ayun, palakpakan mo Mr. J. Ayan, si Kuya Jun Francisco ng One Gun Pilipinas, Italy chapter. Kita nyo?
Ang sabi ko sa inyo, ang OGP, hindi lang mo dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad, no? Abroad. Ayan, meron po kaming OGP dyan, ng mga miyembro, no? At siyempre po, yung ating NCR chapter leader, si Kuya Marco U. Alday. Ayan, good evening sa iyo, Kuya Marco. Ayan, na alam ko, nasa Japan yata ngayon. Sabi natin si Kuya Marco at baka may pasalubong sa akin yan. Mr. J, pag dumating. Ha? Joke lang. Kung tototohan, wala namang masama yun. Ayan, nako, tuloy-tuloy tayo at naingat. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kaibigan, ang lungsod ng Valenzuela o Valenzuela Local Government Unit ay magpapadala po ng tulong ayuda dyan po sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong. Ito pong kailan lang. Dyan po sa Mindoro Oriental, ganyan din sa Masbate, no? At sa iba pang lugar. At bukod dyan, ay ganun din sa Cebu City, yung mga tinamaan naman trahedyang lindol, no? Na 6.7 magnitude na ikinamatay po ng 68 katao. Yun po ang mga latest update na nakuha natin. At bukod dyan mga kaibigan, at yun nga, yung pong tinalakay ni ating admin Corexman tungkol po sa hatid kalinga ng One Gun Pilipinas, dyan pa rin po sa lalawigan ng Cebu. Bueno, mga kaibigan, unahin muna natin yung pong report, no, tungkol po dito sa pagbibigay ng ayuda ng Valenzuela City dyan po sa mga nasalanta nitong mga sunod-sunod na trahedya tulad ng bagyo, no, ng Bagyong Ompong at ito pong magnitude na 6.7 na lindol dyan po sa Cebu. So mga kaibigan, narito po report. Narito ang Millennial Online TV News Update. Maghahatid ng tulong ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela sa lokal na pamahalaan ng Masbate at Cebu City. Ito'y matapos mag-iwan ng pinsala sa Masbate tulot ng Bagyong Ompong, habang 6.7 magnitude na lindol naman sa lalawigan ng Cebu. At pangungunahan ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang pagbibigay ng tulong pinansyal at in-kind assistance para sa mga residente. Ito'y matapos maipasa ang dalawang ordinansa ng lungsod ang paggamit ng pondo buhat sa Quick Response Fund ng Local Risk Reduction and Management para sa agarang pagbibigay ng ayuda. Ayon kay Mayor Gatchalian, ayon sa Ordinance 1290 Series of 2025 na naglalaan anya ng 5,400,000 pesos tulong pinansyal para sa mga nasalanta ng bagyo sa Masbate. Habang sa Ordinance 1291 Series of 2025 naman ay naglalaan ng 2,800,000 pesos bilang tulong naman sa mga naapektuhan ng 6.7 magnitude na lindol sa Cebu na base sa ulat, nasa 68 katao ang nasawi. Ayon pa sa alkalde, base sa sunod-sunod na trahedya, naglaan ng 3,400,000 pesos ang Valenzuela sa Oriental Mindoro. Gayon din, 500,000 piso naman sa Romblon, 500,000 piso sa Biliran, 500 piso rin sa Calbayog na sa kabuuan ay umabot sa halagang 5,400,000 pesos. Habang umabot naman sa 2,800,000 pesos na tulong pinansyal sa iba't ibang bayan sa Cebu City. Gate pa ni Gatchalian, tutungo rin sa mga nasabing lugar ang grupo ng Valenzuela Rescuer para tumulong sa isinasagawang rescue operation sa lugar. Panghuli ng alkalde, sana'y maging makabuluhan ang hakbang ng lungsod ng Valenzuela na layunin nila na makabangon ang mga nasabing lungsod sa mga kinaharap nilang trahedya. Rosel Lopez para sa Millennial Online TV News and Updates, ang katropa mo sa pagbabalita. Rosel Lopez para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ayun, mapapansin niyo po, no? Ang report po yan ay nagatisyado sa oras na alas 8:22 po ng gabi, Philippine Standard Time. So yan, makikita niyo po, no? Kita niyo, hindi ho birong pondo, no? Yung inilabas po ng lungsod ng Valenzuela, no? Para po ibigay na tulong dyan po sa mga kababayan natin sa mga lalawigan, gaya ng Masbate, Mindoro Oriental, no? At sa Cebu City. Siyempre, kita niyo yung mga trahedyang nangyari. Wala hong may gusto nun eh. Ang forma ang mangyayari, ang Cebu City, back to zero. No? Dahil siyempre, nag-iba yung kanilang mga infrastructures, tapos yung mga palayan doon, yung mga taniman, di ba? Siyempre, yung mga bahay ng mga magsasaka ron, yung iba natin mga kababayan,
Alam nyo, buti nung napunta kami sa Cebu, maayos naman ang klima, maayos naman at walang nangyayari. Pero ngayon, no, naku, talagang kwan. Hindi ko lang alam kung yung aming pinuntahang hotel doon, yung Waterfront Hotel, kung napinsala din itong lindol na to, no? Sa bagay, hindi naman ho ganong kataas, no? Hindi naman ganong mataas na high-rise building yung hotel na yon, no? Pero siguro, ganun pa man, baka hindi natin alam kung may mga damages din, no? At ibang mga infrastructures doon. At yun nga, yun po, panalangin po natin yung mga kababayan natin sa Cebu, sana makabangon, no? Makabangon sila, lalo na yung mga kababayan natin doon na may mga hanap buhay, na biglang nawala ng hanap buhay, mahirap po yung back to zero, no? Pag back to zero ka, siyempre wala kang puhunan, wala kang pera, o paano ang gagawin mo? Paano ka magsisimula, no? Yun ang hirap po. Sabihin natin, may pondo ang lokal na pamahalaan ng Cebu. Siyempre, paano naman i-spread out yung pondo na yon sa dami ho ng mga napinsala ng lindol, di ba? So, yun manghirap. At magandang gabi rin kay Kuya Jun Roan, no, na ngayon ay nakasampa po sa karagatan dahil seaman po itong ating kasama sa Media Rider Eagles Club na si Kuya Jun Roan. Good evening, Kuya Rosel, sabi niya ganun. Kamusta ba dyan, Kuya Jun? Ingat-ingat ka, mahirap din ang nasa barko. Alam niyo, sinakyan ng Kuya Jun natin ay tanker, no? Kaya mahirap din, delikado, no? Very risk. Kaya nga malaki ang sahod ng isang magdaragat kapag tanker ho sinakyan. At magandang gabi rin kay Kuya Christopher Mediado. Yan, musta po Kuya Rosel, Preso Rosel. Mabuti naman Kuya Chris. At congratulations sa iyo, nakagraduate yata yung anak mo. Ano bang course ng anak mo, Kuya Chris? Nakapagpatapos na ho si Kuya Chris ng kanyang Junakis. Kayang anak, mukhang ano bang kurso, mukhang mayayaman na si Kuya Chris dahil doon sa kanyang anak. Sana ho lahat ng mga anak natin ganyan ho, no, nakakapagtapos ka agad, tumulong muna sa magulang, medyo alalayan ng magulang, no, bago ho lumagay sa tahimik o ika nga mag-asawa. Kasi yung iba ho dyan na mga kabataan, nakaoras na nakatapos, minsan nga hindi pa nakakatapos, hindi na nag-aaral, nag-aasawa na, mahirap po yan. Mas maganda ho yung magtapos muna kayo, hindi naman pipigil ang mga magulang yung mag-asawa kayo, mas maganda yung nakatapos kayo. Okay, tuloy-tuloy tayo mga katropa, mga kaibigan, mga kuya, ate, busot, Prince of Eagles at mga kaganers. At yun, tulad na sinabi natin sa inyo, marami na ho na mga LGU, mga NGOs na tumutulong po, no? Diyan po sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at naapektuhan po ng trahedyang lindol diyan po sa lalawigan ng Cebu. Alam nyo, kung maalala ko ho noon, nagkaroon na isang malakas na lindol, bata pa ho ako, doon po sa Malabon. Buhay po ho noon ng lolo't lola ko, ako po bata pa. Talagang makita nyo yung kalsada, yung umuugang ganyan ho. Talagang kami po, ako lolo ko noon, ako nasa may pintuan po ng aming gate, no, ng bahay mo doon sa Malabon. Talagang gumaganyan yung yung lapag, yung semento. Talagang takot ko ho noon. Talaga namang kahit yung mga lolo at lolo ko, talaga namang kwan. Buti na lang kahit paano yung bahay ho nung araw, kahit nasabihin ho natin kahoy, matitibay ho pagkakagawa, no? Talagang wala naman napinsala doon sa aming lugar, pero talagang naalala ko yung lindol, lakas, gumaganyan ho yung sahig, yung kalsada. Ngayon ho, siyempre nauso na, nagkaroon ng mga high-rise building, pag lumilindol, minsan talaga nagko-collapse, no? Hirap din kapag building. Kaya ako, hindi man sa pagkukuha, no? Pasintabi po doon sa mga condominium owner. Hindi po ako sampalataya sa condominium. Hindi po ako pabor na dyan po ako tumira, dyan ako kumuha ng unit sa condo nyo dahil yun ho isang nakakatakot dyan yung lindol. Kapag ka ho umatake ang isang malakas na lindol, sasabihin siyempre ng condominium owner, yung may-ari, matibay yan. Dumaan niya sa mga engineer arkitekto Talaga matibay. Hindi ho, mahirap pong, alam nyo, wala hong imposible. Kapag kayo yan ho kasi ay nakasaad na sa propesiya o nakalagay na sa hula ng Biblia na dadating ho yan, yung mga ganyang bagay na talagang wala naman hong makakaligtas, no? Lahat to, talaga namang kita nyo, bakit to kung matitibay ang building, bakit to maraming nagko-collapse? Diba? So,
yan ay gawa lang ho ng tao. Ika nga, human-made lang yan. Pwedeng mawasak, pwedeng masira, di ba? Iba pa rin ho ang pagka Panginoon Diyos po ang nagsabi na talagang mangyayari at magaganap po. Huwag niyo sabihin na matibay yan, yung pagkakagawa ng building namin na yan. Meron niyang mga bearing sa ilalim, hindi yan sa lindol, pag sasabay lang yan, ako, mahirap po yun. Di ba, Kuya Chris? Tama ba yung sinabi ko, Kuya John Roan? At maging sa karagatan ho yan, makikita nyo ang tubig dagat, talagang gumaganon ho yan. No? Kaya wala akong makakaligtas. Okay na po, alas 8:29 na mga kapatid, mga kaibigan. At yun, tulad na sinabi natin sa inyo, marami na hong nagbibigay ng tulong, no, sa mga kababayan natin na nasalanta ng mga trahedya sa iba't ibang lugar. No? Kaya ngayon, ito ngayon po natin, ito pong pagtalakay ni Corixman, tinggil po dito sa Hatid Kalinga project ng One Gun Pilipinas, no, para po sa mga kababayan nating naapektuhan ng 6.7 o 6.8 o 6.7 na lindol dyan po sa lalawigan ng Cebu. Ito po i-continuous po natin ang play, no, 2 beses para po marinig nyo, no, kasi po yung iba ibabash na naman ng One Gun Pilipinas. Ano ba yung One Gun Pilipinas? Gun owner, gun club, bakit kinakailangan magbigay ng ayuda o tulong? Hindi ho como gun owner o gun club ang isang grupo, hindi na po pwede magbigay ng tulong ayuda. Yan ho NGOs, non-government organization yan. So, kung ano pong gustong gawin ng grupo, yun ho ang po pwedeng mangyari, no? Diba? Hindi ho como gun club yan, hindi na ho pwede magbigay ng ganyan mga ayuda at tulong. Nakaraan nga ho, namigay ng mga electric pan sa mga school. Diba? Bakit? Ang pinagtataka lang ho namin, bakit sinisilip ng ibang kung sinong ungas? No? Bakit daw gun club tapos namimigay ng ventilator? Pakialam nyo. Diba? Ano pakialam nyo kung mamigay ng ventilator? Meron bang problema? Mga ungas yan So, bueno mga kaibigan, tunghayan po natin itong pong ginawang pagtalakay ni Admin Corixman tungkol po dito sa Hatid Kalinga project ng One Gun Pilipinas. Narito po. Alright, magandang gabi, One Gun Pilipinas, mga kapatid sa OGP, kumusta po kayo? No, magandang gabi ng Sabado sa ating lahat. Ang ating oras ay alas 8:50 na po ng gabi, no? At live po tayo ngayong gabi, mga kapatid. At sana po ay maayos kayo kung saan man kayo ngayon naroon, mga kapatid sa OGP, kung saan banda kayo ng bansa, at ating mga kapatid na OFW na nanonood at umaantabay, at mga member ng One Gun Pilipinas, nasaan man kayo ngayong gabi ay sana maayos po kayo, nasa maayos kayong kalagayan, at kumusta po, no? At maraming salamat again dun sa ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating grupo, no? Walang sawa, mga kapatid. At yan, sana po ay abutin kayo ng ating live ngayong gabi, no? Ayan, no? So sana po paki-comment kung maayos yung ating audio, no? At para po maliwanag ang ating kwentuhan ngayong gabi, mga kapatid. Paki-share sa ating mga GC na rin para po ay maabot natin ang ating mga kasama sa grupo, no? Kumusta po? Yan, may viewer na yata tayo ngayon. Sino ang ating viewers? Sana po maayos yung ating audio. Si Sir J. Apitan po ay ayan, nakaantabay na po. Nakatutok na sa ating live ngayong gabi, no? So, ayan. At sana po maliwanag yung ating audio, no? Paki-comment po kung maayos yung ating audio, mga kapatid. Paki-comment lang po kung okay po ang audio. Si Sir J. Apitan, good evening po. Si Sir
Joel Barameda. Good evening, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo. At sana po ay abutin kayo ng ating programa ngayong gabi. Yun, loud and clear daw. Salamat po, Sir Joel Barameda, sir. Ng One Gun Pilipinas NCR chapter. Yun. At yun, at maayos siguro at okay sana yung wala sana, hindi sana paputol-putol ang ating audio ngayong gabi. Nung kanakaraan po, nag-live tayo, medyo hindi maganda yung ating signal, no? Medyo paputol-putol, nakatatlong yata po tayo nun, relive, no? Kasi nga po hindi maganda yung ating signal. At any rate, maraming salamat po again sa inyo. At ayan, Sir Gerardo Baniked ng One Gun Pilipinas La Union. Yan, siya po ang ating chapter leader sa La Union, mga kapatid. No? Magandang gabi po, Sir Romel Pasahol. Ito po yung Pasahol Gunsmith Shop natin sa sa Cavite, no? Sir Sir Romel Pasahol, lang po yung comment yung yung address ng inyong gun shop, para po maka-discount naman yung ating mga member, no? So, dyan sa gun shop ni Sir Romel Pasahol, mayroong discount ang mga OGP members sa Cavite yan, no? Sir Romel Pasahol, lang po yung yung inyong address dito sa comment section para makita ng mga kapatid nating malapit dyan sa'yo sa Cavite, para pag nagpagawa sila ng kanilang mga firearm ay maka-discount naman sila, no? So, yun. OGP Batangas, magandang gabi po sa mga taga-kapatid natin sa OGP Batangas. Yan, kumusta po kayo, mga kapatid, no? Mga kapatid natin sa OGP Batangas ay pinangungunahan po yan ng ating chapter leader Joel Tondo ng Lanay na Sugbo Restaurant, no? Long Skinetes, good evening po. Thank you for watching, sir. Salamat sa panunood po ninyo. Yan. So, ayun mga kapatid, at mag-a-update tayo, no, sa tungkol sa kaganapan dito sa ating ginagawang hatid kalinga sa Cebu, no, mga kapatid, no. So, yan, bago ang lahat, sir, no, kaya Biab, magandang gabi po sa inyo, no. I hope maganda yung ating audio, no. Sana po maliwanag ang audio, no. Yun po ang mahalaga pag tayo ay nagla-live, no? At naririnig ang ating boses, no? Opo. Yan. Magandang gabi po sa mga member natin sa OGP Cavite. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid sa Cavite, no? Sa pangunguna ng Sir Danilo Barion at John Patrick Contado, yung ating Cavite chapter. Yun, mga kapatid, at nagpapasalamat tayo again dun sa mga kasama natin na tumulong dito sa ating hatid kalinga sa Cebu. Ito po ay yung ating year-end hatid kalinga. Ang hatid kalinga po ng One Gun Pilipinas ay isinasagawa po yan ng 2 beses sa isang taon, no? Bilang tradisyon ng ating grupo at bilang programa na rin naman, no, ng One Gun Pilipinas. Good evening, kapatid na Brother Consulta. Yan, brother ko sa kapatid ko sa OGP, kapatid ko pa sa Alpha Pi Omega, at kapatid ko sa serbisyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Good evening, Brother Consulta, no? Nasaan ka mga ngayon? Mag-ingat din, no? Palagi. God bless, no? So, ayun, at sabi nga natin sa OGP, we are doing hatid kalinga or yung community service natin ng 2 beses sa isang taon, no? Pero ang first quarter natin ng hatid kalinga, ang standard po natin ay yung Brigada Eskwela, mga kapatid. Alam niyo naman po kung gaano kahalaga sa OGP ang Brigada Eskwela, kasi sabi nga natin, training in education. So, everything starts in the school, no? Nagsisimula sa eskwelahan ng lahat. Yung training in education na yan, no?
So literal na eskwelahan ang ating inaatake, no? Ang ating tinutulungan, no? Bilang pagbibigay pugay sa ating mga unang guro, no? Nung tayo ay natutong magbasa at sumulat, no? And training and education start with the school talaga, no? Yan po yung eskwelahan natin, literal na eskwelahan. Pero ang unang school talaga ng isang tao ay yung kanyang bahay, yung kanyang home. No? Ang unang teacher ay yung nanay at tatay, mga kapatid. But the school talaga na kung saan tayo nagle-learn ng reading and writing is that yung ating eskwelahan yan. At yan po ay ang mga eskwelahan natin na under ng Department of Education na atin namang inaayudahan, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Brigada Eskwela First Quarter, no? So, standard po sa One Gun Pilipinas yung Brigada Eskwela, no? At before the end of the year, nagsasagawa rin tayo ng brigada ng ating hatid kalinga, hindi na po yan sa eskwelahan. Diyan po ay nag-iisip na tayo ng mga grupo, tao na tutulungan para sa ating year-end hatid kalinga. So, maliwanag po, no? At ang hatid kalinga, again, para sa mga bago sa OGP, para po hindi kayo maguluhan, bakit may ganito ang One Gun Pilipinas. Ang una pong intensyon ng ating grupo kung bakit tayo nagko-community service or naghahatid kalinga, ay para abutin naman po yung mga taong wala sa gun community. So, ang ating intensyon ay iparamdam sa kanila na tayo man ay nasa gun ownership community, ay lumalabas tayo sa ating komunidad para magpaabot ng tulong at ng ating pag-alalay din naman dun sa mga taong hindi involved sa komunidad ng pag-aari ng baril. So, ang tanong, bakit natin ito ginagawa, mga kapatid? Para hindi po tayo maging kakaiba sa kanilang paningin, no? Hindi po tayo makulong dun sa branding o dun sa pagtatag, no? Ang pagkakaalam kasi sa mga gun owner ay mayayabang, mga siga, abusado, mga brusko, arugante, lahat ng mga madalas pangit na mga pagdidescribe o pagsasalarawan ng gun owner ay nandoon na, mga kapatid. So, what we did sa One Gun Pilipinas ay kinereate natin, nilikha natin itong programa na ito para maiba naman, mga kapatid, ang tingin ng mga taong hindi nag-aari ng baril sa mga taong nag-aari ng baril na katulad natin, mga kapatid. So, sana po, sa mga bago, huwag kayong maguguluhan bakit may ganito tayo, no? Actually, when we are starting this, itong ating community service na ito, ang sabi ng mga tumutuligsa ay ginawa nga daw nating itong kapwa ko, mahal ko, no? Ginawa daw nating DSWD, yung gun group, no? But that is not really the intention, mga kapatid. Hindi po ganoon. Uulitin ko, gusto po nating iparamdam sa mga nasa gunless society ng mga gun owner ay katulad din naman nila na may mga puso at handang tumulong, no? At isang bagay po na ating gustong ipadama dun sa mga tao na wala sa gun ownership na tayo naman po ay katulad rin nila. Nag-ari tayo ng baril upang proteksyonan lang naman ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya at mahal sa buhay, no? Magandang gabi, Sir Emerson San Juan. Good evening po, Sir Nel Briones. Salamat po sa pag-antabay, mga kapatid, no? So much for that. Ay bina-background lang natin bakit tayo may hatid kalinga, but may community service ang One Gun Pilipinas para sa mga bago nating member at mga bagong nanonood dito sa ating live para po hindi kayo maguluhan, no? Opo. At alam niyo po, ang ginagawa nating pagtulong na ito at ang ating pagsisilbi sa komunidad na wala sa pag-aari ng baril ay isang pagpapakita ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. At the same time, ito ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating inang bayan at kapwa Pilipino. Nasyonalismo, no? Kaya nga po ang OGP ay may slogan tayong For la Patria, no, mga kapatid. Yan ay para sa bayan, mga kapatid. Para sa bayan po, no? So, wag po sana tayong maguluhan, mga kapatid, bakit may ganitong klaseng programa ang ating grupo, no? Yun lamang, magandang gabi ulit sa ating mga bagong pasok sa live, no? Si Sir Dimarmar, good evening po, no?
At batiin pa natin ang iba nating mga manunood. Si Sir Nel Briones, again, magandang gabi po. Thank you for watching. No? So, ito po ay hindi malabong bagay, mga kapatid. Lagi namin ipinapaliwanag para hindi kayo maguluhan, ano? At para po maintindihan ng bawat isa kung bakit natin ito isinasagawa, mga kapatid. So, magandang gabi po, Kuya Oscar de los Reyes. No? Magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. Salamat sa panunood. At, ayan. Sir Ricky Manalese, magandang gabi. Salamat po sa panonood, sir. Thank you for watching. No? At ayun, at kami po na ngayong gabi ay nag-live tayo, mga kapatid. Update lang namin kayo, no? At maraming salamat sa mga nagpahabol ng tulong at nagpaabot pa ng donasyon para sa ating OGP Hatid Kalinga Cebu earthquake victim, no? At kanina po ay nag-usap kami ng Attorney Javier Peña. Siya nga pala, mga kapatid, no, bago ang lahat, magpasalamat tayo sa ating chapter leader ng Cebu na si Attorney Javier Peña, no? Dahil alam nyo, ang effort niya ay 2 araw na itong nagtatrabaho para sa ating Hatid Kalinga, no? Last time nag-usap nga kami, sabi ko pasensya ka na, attorney, kasi ikaw talaga yung ikaw yung itatap namin diyan dahil ikaw ang nasa Cebu, no? Pero alam nyo, ito ang maganda sa ating mga member. Anuman ang kalagayan sa buhay, mga kapatid, sinasantabi yung pride, no, yung titulo, yung kalagayan, no, sa buhay para po sa pagsisilbi sa kapwa nating tao, no? Napakagandang po. Ako, Attorney Peña, saludo po kami sa inyo, no? Respeto po sa inyo. Alam niyo po, ang Attorney Peña, before ito nag-private practice, dati po itong NBI agent, no? And he went to private practice. He go to umalis siya sa government service, at ito po, nag-private practice po ang Attorney Peña, no? At kasama natin siya ngayon. Siya po ang ating chapter leader ng Cebu. At makikita niyo po ang kabutihan ng puso ng taong ito. Dahil alam niyo, siya ay abogado, siya ay nakakaangat sa pamumuhay, pero is very willing to serve yung ating mga kababayan. At alam niyo po, magsilbi dito sa One Gun Pilipinas as chapter leader, no? At nakakatuwa po dahil nung tayo ay makiusap, sabi niya, para sa OGP, sir, gagawin ko yan, sabi niya. At tutulong po tayo. Kaya Attorney Javier Peña and Team Cebu, Sir Spike Morales, maraming salamat po sa inyo diyan sa Cebu chapter. At bukas ay mamimili na sila ng mga ng kanilang ipamimigay sa Martes, no? So Tuesday po ang distribution natin ng OGP Cebu chapter, at nakita na po nila yung kanilang pagbibigyan na area, no? Yung mga hindi pa naaabot. So nagtiyaga po ang team ni Attorney Peña para maghanap po ng mga mas nangangailangan pa ng ating tulong, no? At beside that, no, another credit to Attorney Javier Peña, tinap niya po yung kanyang mga partners din na naging partners na ng OGP, mga kapatid. So hindi OGP lang ang magpuproceed dun sa area para mamigay, at may mga kasama tayo doon na partner ng OGP na tutulong at aalalay, no? Ang local government ng Cebu, ang Ceres Bus Company, at ang Naval Reservice ng Navy diyan sa Cebu, at yung iba pang companies na nakipag-partner sa OGP through Attorney Javier Peña ang kasama natin sa Martes, no? So malaking malaking effort ito ng Cebu. Kaya ngayon pa lang sinasaluduhan na namin ang Attorney Javier Peña sa kanyang effort. At mga kapatid, ipagpanalangin natin na maging ligtas po ang grupo ni Attorney Peña sa kanilang lakad sa Martes, no? At nakakatuwa, mga kapatid, no? Malayo man tayo doon sa Cebu ay makakapagpadala tayo ng tulong, no? At ito pong mga ginagawa natin na ito, alam naman natin, mga kapatid, na mahirap yung kalagayan ng mga kababayan natin sa Cebu, no? At ito lang po yung kaparaanan para tayo ay makatulong sa kanila. At
sa ating mga sama-samang donasyon, ito makakarating po yung ating tulong doon. Doon sa mga kababayan natin sa Cebu na tinamaan itong lindol na ito. At again, Team Cebu, with the leadership of Attorney Javier Peña, maraming salamat po sa inyo. At bahala na po ang Panginoon sa ating lahat, sa ating mga effort, sa ating mga pagpupunyagi at sakripisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dyan sa Cebu, mga kapatid. Sir John, Sir Nicolas Nieves, good evening po sir. Ma'am City Luna, magandang gabi po. Salamat po sa panonood. Ayan, si Ma'am City Luna, good evening po. At masayang-masaya po tayo dito sa national leadership. Alam niyo po, every time na nakakakita tayo ng mga katulad ni Attorney Javier Peña na leader na talagang nag-e-effort, nagsasakripisyo, hindi lamang po sa pagtulong sa OGP at maging ito po sa ating mga programa na ito, no? Hindi po biro ito at parang 2 araw nang walang tulog to si Attorney Peña. Sabi ko nga, mag-vitamins ka sir. At ako baka naman magkasakit ka na niyan. At ayun, pero sabi niya, kailangan mag-double time kasi pinoprograma po pala nila yung pagbiyahe doon. Dahil sobrang traffic, mga kapatid. So, inopen po ang Cebu para makapag-donate na po ang lahat ng uri ng tao. So, dinagsa po ng tulong ang Cebu. No? Ito po, makikita natin ang Pilipino sa mga oras ng kagipitan ay talaga namang nagtutulungan. No? Magandang ano po ito, indikasyon na sa mga ganitong pagkakataon, ang Pilipino, kapwa Pilipino ay hindi magdadalawang isip na tumulong sa kapwa niya Pilipino, mga kapatid. Toto, good evening po. Thank you for watching. No? Salamat po sa inyo, sa lahat ng may ng mga nagpahabol pa nga po ng tulong. Anyway, we are cut off na po tayo, pero yun, may mga nagpahabol pa. At nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kapatid. No? At nagpapasalamat din kami dun sa mga bagong partner ng OGP dyan sa Cebu. At yan po ay nagtinap nila si Attorney Peña at ang Attorney Peña nagtap din ng iba pang mga grupo para po hindi siya mahirapan. Ano? Kasi kung hindi pa ganun karami ang member natin sa Cebu, no? So yung Naval Reservice ng Cebu, maraming salamat po sa inyo at ang Ceres Baslay, no? At magpo-provide daw po ng mga sasakyan para dun sa mobilization ng ating mga ipamimigay diyan sa Cebu. So again, maraming salamat sa lahat ng kapatid natin sa OGP na nakiisa dito sa ating Hatid Kalinga sa Cebu, no? At tatapusin natin itong taon na ito na nairaos natin ang mga programa ng One Gun Pilipinas. Kasama na po rito yung Hatid Kalinga at nakapag-trade naman tayo ng dire-diretso, no? Since January nakapag Tabuk tactical po tayo, sa amit tayo sa Tabuk at nakapag tuloy-tuloy po yung ating trade sa mga chapters. At hopefully, maging consistent ang One Gun Pilipinas sa kanyang mga programa. At unti-unti nating mapatupad ito, no? Good evening, Perer Giovanni. Yan, classmate ko sa Philippine College of Criminology at brother ko sa Alpha Phi Omega. Magandang gabi, Utol. Ito ay taga-MMDA itong brother Perer Giovanni. No? Magandang gabi, Tol, sa mga kapatid natin sa Metro Manila Development Authority. So yun, at tuloy-tuloy po. Again, ang ating trade at ang ating mga programa ay unti-unti nating naipapatupad sa awa at gabay ng Panginoong Diyos, no? At tayo naman po bilang isang grupo ay nakakaraos, no? At patuloy po na nagbibigay gabay sa ating mga miyembro dito sa One Gun Pilipinas, ang inyong leadership, no? At ipinapanalangin po namin na lahat po tayo ay mailayo sa mga iba't ibang uri ng kapahamakan, no? At maging maayos ang ating, matapos ang taon na ito, na maayos ang ating pamumuhay. Maging, sabi nga nila ay smooth ang lahat, mga kapatid. At patuloy rin po yung ating pagsagot sa mga tanong dito sa ating mga member at bukas po ang aming linya ng Admin AJ sa inyong mga queries. Lalo po yung sa mga guidance sa grupo. At
hindi po tayo hindi po tayo tumatanggi sa mga bagay na lalo pa sa paggabay po ng mga member. Napakahalaga po ng guidance sa isang grupong katulad natin na nagsisimula pa lamang, at yumayabong. Kaya nga po sa ganang amin mga kapatid, wag po kayong mahiya magtanong at mag-query, at kung alam niyo sa tingin niyo alanganin kayo sa mga desisyon, tumawag po kayo sa amin. At kami po ay handa namang magpayo pa rin sa inyo. So wala pong hindi po natitigil sa ganito yung ating gawain sa One Gun Pilipinas, good evening, Batch. Good evening, Tol, So, ayun, nag-live tayong ngayong gabi para lang i-update kayo na Martes po yung ating operation sa yung ating operation sa Cebu with Attorney Javier Peña. Ayan na. Ayan, God bless, will ensure that our help will reach the people of Cebu who are affected of the earthquake, sabi ni Attorney Javier Peña. Attorney, maraming salamat, at after nyan, medyo magpahinga ka. Alam kong pagod ka, attorney, Hindi biro yung ginagawa mo ngayon. At sacrifice, At bahala ng Panginoong Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Biyayaan ka pa niya, Attorney Peña, At para sa bayan po, Attorney Peña, por la patria. Sir Ray Francisco, good evening po. Magandang gabi, Salamat sa panunood. So ayan, nanonood pala ang ating Attorney Javier Peña. Attorney, at kami po ay nagpapasalamat pala sa inyo, at sa Team Cebu at yung mga partners na natap mo. Malaking bagay ito para sa ating grupo, at hindi po kami makapunta dyan ng Admin AJ, napakalayo, at hindi na natin pinalipad si Admin AJ kasi sayang pa yung pamasahe sa pamasahe niya dyan, at urgent yung inyong effort. Po, Attorney Peña, parating na lang po sa mga partners natin dyan ang pasasalamat ng national leadership na tayo man ay hindi ganun pang kalaking grupo at tayo ay hindi pa kilala, pero sila po ay nakipag-partner sa atin, at ayan po ay pinagpapasalamat natin, Attorney Peña, Yes sir, thank you po, Attorney Peña. Salamat po, Attorney. So yun, massive effort with our partners and with the leadership of Attorney Javier Peña ng Cebu. At mga kapatid, ipagpanalangin natin yung team ni Attorney Peña ay ligtas pong makarating doon sa kanilang pupuntahang site kung saan po ipamimigay yung ating mga tulong, At Attorney Peña, mag-vitamins ka, Kasi parang 2 days ka na yatang walang sapat na tulog, magkasakit ka naman, Kaya mag-iingat, Mag-iingat po tayo. So, yan mga kapatid, at uulitin ko, kasama ng Attorney Peña yung mga naval reservists natin sa Cebu. So, dyan, sabi ko nga, kaya makikita ninyo kung gaano kahalaga sa atin yung mga yung ating mga reservists, AFP reservists, kasi in times of like calamities and yung mga disaster, ang mga reservists po ay nakakatulong. Kaya po, gusto natin na ang mga member ng OGP talaga sana ay ma-encourage natin na mag-reservice. Opo. Nagseserve na tayo sa ating kapwa gun owner, nagseserve pa tayo sa bayan at the same time. So, yan po ay napakagandang gawain, mga kapatid. Opo. So yun, mga Martes po, mga kapatid, at nag-live lang tayo sandali para po i-update kayo kung ano na po yung kaganapan. At bukas po ay magpe-prepare na sila. Alam ko, nag-conference yata sila Sir Attorney Peña kanina. At bukas mag-start na silang mag-mobilize. At sila po ay bukas mamimili na ng mga ipamimigay. Magdadagdag pa sila ng ating mga ng mga items na i-distribute doon sa Bogo. I think napili yata nila sa Bogo, Cebu, Pero anyway, baka meron pang ibang destination. We will update na lang kayo later on. Pero i-document naman ni Attorney Peña lahat ng activities niya doon pagdating sa site. At yun po, to God be all the glory, Tagumpay na naman tayo, In advance po, we congratulate Attorney Peña and Team Cebu sa kanilang joint effort with our mga partners with
ating earthquake relief operation ng OGP Hatid Kalinga. So, Michael Canelas, good evening po. Salamat sa panunood. At yun lamang po mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, ingatan niya tayo, at doblehin po natin yung pag-iingat sa mga ganitong panahon na tayo ay nasa kalamidad. At ipagpanalangin natin ang grupo again ni Attorney Javier Peña sa Cebu para po smooth yung kanilang distribution ng ating mga items na ipamimigay, yung ating mga relief goods na ipamimigay po sa Cebu, sa Martes. At yun lamang po, One Gun Pilipinas, together we care, together we go, together we grow, no? At to God be all the glory. Mag-iingat po tayo palagi. Magandang gabi sa ating lahat. Alright mga kapatid, sa One Gun Pilipinas, update po tayo. Update tayo mga kapatid. Pa-share po yung ating live sa ating mga GC ng mga kasama natin sa One Gun Pilipinas mga kapatid. At ayun, dito pa rin po ako dito sa Subic, no? Kasama ang aking pamilya. Pero ayan, nagkaroon kami ng pag-uusap kanina ni President AJ kasama si Attorney Javier Peña. Update po sa ating Hatid Kalinga sa Cebu, no? Ayan, alam naman natin yung ating Hatid Kalinga ngayon ay mapupunta sa ating ayuda sa mga kapatid natin sa Cebu na tinamaan po ng malakas na lindol, no? So, ito po ay ang ating year-end Hatid Kalinga dahil sa ito na nga po, nagkaroon tayo ng opportunity na ang ating Hatid Kalinga ay gawin na lamang po dito sa ayuda sa Cebu dahil sa nangganap pong lindol sa kanilang lugar. At yan sa pangunguna ng ating chapter leader ng Cebu na si Atty. Javier Peña kasama si Sir Spike Morales ng Team Cats at yung the rest of the team at yung mga bago nating partner sa One Gun Pilipinas na sumama po sa ating gawain ng Hatid Kalinga ay nagkasundo-sundo po na yung ating Hatid Kalinga ay kanilang tulungan, no? At may mga partners tayong bago na very willing to help us mga kapatid. At masaya tayo at dumadami po ang mga miyembro at kasamahan natin na nakikibahagi sa ganitong dakilang gawain ng pagtulong sa ating mga kapwa. Not only for the gun owners, no? Pati na po sa mga kapatid natin na wala sa komunidad ng pag-aari ng baril, no? At pakishare po ang live natin para maabot po yung ating mga kapatid at napakagandang balita para sa lahat ang mga development na ito ng ating grupo at masayang-masaya tayo mga kapatid dahil lumalawak at lumalaki ang ating gawain sa tulong po ng mga bago nating kasama sa One Gun Pilipinas. Yan. Sir Jun Francisco and Sir Jay Apitan and Ren de Guzman, magandang hapon po sa panunood. Andito pa rin tayo sa Subic Bay ngayon, ano? Kasama po ang aking pamilya. At nagmo-monitor tayo ng mga activities ng mga tropa natin sa Cebu para sa ating Hatid Kalinga mga kapatid. Paki-share lang sa ating mga GC ang ating live para po makabalita rin ang ating mga kapatid na nag-aabang regarding dito sa ating proyekto ngayon sa Cebu, no? At ayun. Maraming salamat po sa mga nakaantabay ngayong gabi, ngayong hapon, no? Salamat po sa patuloy na nag-aabang ng update sa ating aktibidad. At masayang-masaya po tayo dito sa leadership dahil nakikita po natin yung ating pagsusumikap ay nagbubunga naman po. Tulong kasama po natin, katuwang itong mga partners natin at itong mga masigasig na mga chapter leader natin na katulad nito ni Atty. Javier Peña, no? At alam nyo, at nakakatuwa na ganito po ang nangyayari, no? Yung ating 40,000+ po ay lumaki pang lalo, no? At yan po ay hindi na galing sa mga miyembro natin sa OGP. Yung mga partner natin ay sila po ay ayan, pasensya na po, napuputol yung ating live, no? At biglang pumapangit yung signal natin. Anyway, ayan. Ayan na nga po. At dumadami yung ating suporta
At karamihan po ng mga kaibigan ni Atty. Javier Peña at yung mga ibang NGO po sa Cebu ay ayun na nga po, sumama na sa atin. So yun mga kapatid, pasensya na po, napuputol tayo, no? Ayun, at ulitin ko po, yung ating 40,000+ na pinadala at yung mga additional pang pinadala nating pera kay Atty. Peña ay naging almost 10 times, no? 10 ulit na po ang laki nung nalikom sa tulong po ng Atty. Javier Peña at ng kanyang mga kaibigan at mga bago nating partner sa One Gun Pilipinas. At ang mangyayari po mga kapatid ay by next week na tayo mag-ooperate. Dahil po ang pupuntahan natin ay yung yung sobrang apektadong lugar na mas mahihirap po yung taong tutulungan natin doon dahil nasa dulo po ito. At grabe po ang traffic sa Cebu ngayon dahil dinagsa po ng ayuda ang kanilang lungsod, ang kanilang lugar. So nagplano na po tayo, mag-contingency plan natin, hindi po tayo sasabay, no? At yung pupuntahan po natin yung pinakamalayo at nasurvey naman na po ng Atty. Peña with the rest of the team. At doon po tayo magbibigay dun sa mas less fortunate na lugar, no? At hindi tayo sasabay dun sa dagsa ng ayuda dahil napaka-traffic po. At ayaw din nating malagay sa alanganin yung mga tropang tutulong kasama po yung ating mga nasa reservists at yung mga NGO natin at yung sa local government. Ayan. At ang operate natin po, i-adjust natin, huwag na tayo magmartes, no? Next week po, doon tayo po full blast. At marami pong assistance pa tayo na may mga manpower pa tayo madadagdag para tumulong po, ipamigay yung ating mga tulong sa ayuda natin. At yun nga po, yung ating pera ay naging 10 ulit mga kapatid, no? Siksik liglig umapaw mga kapatid. Dinidinig ng Panginoong Diyos yung ating mga panalangin na sana dumami pa ang tumulong sa atin, no? Sa pamamagitan po ni Atty. Javier Peña mga kapatid at ng ating Team Cebu, mas maraming sumama sa atin sa ating proyekto na Hatid Kalinga sa Cebu. Maraming salamat po sa team ni Atty. Peña, Sir Spike Morales at yung mga tropa pa natin sa Cebu na nandiyan dyan sa One Gun Pilipinas at yung mga bagong partners natin. Maraming salamat po sa inyo, no? At although kinat-off namin ni Admin AJ yung pagbigay ng donasyon, no? Mas dumami pa mga kapatid, mas umapaw, no? Umapaw po yung blessing na ating ipamimigay doon sa Cebu. At lahat po ng panalangin natin ay alam nyo mga kapatid, baka naman may makornihan na naman dito, no? Ay pinagpapanalangin natin palagi na mas marami pang tulong ang dumating at ito na, sinagot na ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin, no? At wala man kami ng Admin AJ doon sa Cebu, no? At napakalayo pero binalikat ng ating Atty. Javier Peña ang responsibilidad para sa One Gun Pilipinas. Kahit Atty. Peña, Javier Peña, no? Pagpalain ka pa ng Panginoong Diyos at grabing effort, no? Parang nangingitim na yung ilalim ng mata ng Atty. Peña, walang tulog ata itong mama na ito. Pero yan, nararamdaman natin kasi si Atty. Peña dati pong NBI agent yan, no? Yung puso ng public service hindi pa rin nawawala sa kanya kahit nasa private practice na po itong abogado nating kapatid. At yun po, at maraming salamat talaga Atty. Peña at sa inyong grupo at sa mga bagong partners ng One Gun Pilipinas. Isasama po namin sa panalangin ng inyong mga kumpanya, no? Dahil sa inyo pong pag-alalay at pagtulong sa grupo. Ito po tatanawin naming malaking utang na loob. Dahil ito po ay ay malaking misyon ng ating grupo diyan sa Cebu, no? Kaya ayun ang update natin mga kapatid, no? At nagpapasalamat kami muli sa lahat din ng mga kapatid natin sa OGP na nagpadala rin ng ayuda, no? Huwag nating makakalimutan dahil nagsimula ito dito sa atin. At ito pa pinalawak pa ng ating mga kapatid sa Cebu. Kaya ayan. At overjoy ako mga kapatid, masaya ako kasi kanina nga po, kaya nga sabi ko kay Mrs. pwede na tayong mamasyal kasi medyo mag-ang na yung pakiramdam ko dahil okay na po itong ating proyekto. Medyo nagkaka-peace of mind na tayo dahil napakahusay ng Atty. Javier Peña, no? Napakahusay, attorney. At biyayaan ka talaga ng Panginoong Diyos at ang iyong buong pamilya. Malaking tulong ito, no? Ito po ay hindi para sa atin, no? Ito ay para sa kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong sa mga ganitong panahon, no?
At alam naman natin itong ginagawa natin, nakikita to ng Panginoong Diyos. Yung biyaya niya ay hindi po naman mailalayo sa atin, manapa. At tayo po'y bibiyayaan dahil sa ating mga ginagawang ganito. Mga kapatid sa OGP, maraming salamat. No? Maraming salamat at least matatapos tong taon na to na mas maganda po yung ating kinalabasan ng ating hatid kalinga. No? So yung ating unang plano ay hindi nangyari because of this. Pero mas magandang tulong po ito. Mas mararamdaman ng tao yung tulong natin dahil panahon po ito ng kalamidad, panahon ito ng pagsubok. Pastor Palalab, salamat po. Palalab Ebol, Sir Major Lem de Binagracia ng Cavite. Thank you for the prayers, Pastor. No? Maraming salamat sa panalangin ninyo. At Pastor Eddie Labios, maraming salamat din po. Kausap ko siya kagabi, ka-PM ko si Pastor. No? At yun na nga, yung mga prayers natin is very important at yung mga contingents natin na pupunta ron sa Cebu at magdadala ng ayuda, ipanalangin din natin na ligtas silang makarating, mga kapatid. No? At yun lamang po, maraming salamat at pagpatuloy natin yung ating pagkakaisa, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, pagmamahal natin sa bayan, no? Por la Patria, mga kapatid. One Gun Pilipinas, together we care, to God be all the glory, mga kapatid. Alright, magandang gabi, One Gun Pilipinas, mga kapatid sa OGP, kumusta po kayo? No, magandang gabi ng Sabado sa ating lahat. Ang ating oras ay alas 8:50 na po ng gabi. No? At live po tayo ngayong gabi, mga kapatid. At sana po ay maayos kayo kung saan man kayo ngayon naroon, mga kapatid sa OGP, kung saan banda kayo ng bansa. At ating mga kapatid na OFW na nanonood at umaantabay at mga member ng One Gun Pilipinas, nasaan man kayo ngayong gabi ay sana maayos po kayo, nasa maayos kayong kalagayan, ano? At kumusta po, no? At maraming salamat again dun sa ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating grupo, no? Walang sawa, mga kapatid. At yan, sana po ay abutin kayo ng ating live ngayong gabi, no? Ayan, no? So sana po paki-comment kung maayos yung ating audio, no? At para po maliwanag ang ating kwentuhan ngayong gabi, mga kapatid. Paki-share sa ating mga GC na rin para po ay maabot natin ang ating mga kasama sa grupo, no? Kumusta po? So, yan, may viewer na yata tayo ngayon. Sino itong ating viewers? Sana po maayos yung ating audio. Si Sir J. Apitan po ay, ayan, nakaantabay na po. Nakatutok na sa ating live ngayong gabi, no? Ayan, at sana po maliwanag yung ating audio, no? Paki-comment po kung maayos yung ating audio, mga kapatid. Paki-comment lang po kung okay po ang audio. Si Sir J. Apitan, good evening po, no? Si Sir Joel Barameda, good evening sir, magandang gabi po, magandang gabi sa inyo. At sana po ay abutin kayo ng ating programa ngayong gabi. Yun, loud and clear daw. Salamat po Sir Joel Barameda sir, ng One Gun Pilipinas NCR chapter. Yun, at yun, at maayos siguro at okay sana yung wala sana, hindi sana paputol-putol ang ating audio ngayong gabi, no? Nung kanakaraan po, nag-live tayo, medyo hindi maganda yung ating signal, no? Medyo paputol-putol, nakatatlong yata po tayo nun, relive, no? Kasi nga po hindi maganda yung ating signal. At any rate, maraming salamat po again sa inyo. At
Ayan, Sir Gerardo Baniked ng One Gun Pilipinas La Union. Yan, siya po ang ating chapter leader sa La Union, mga kapatid. No? Magandang gabi po, Sir Romel Pasaol. Ito po yung Pasaol Gunsmith Shop natin sa sa Cavite, no? Sir Romel Pasaol, lang po yung comment yung nyo, yung address ng inyong gun shop para po maka-discount naman yung ating mga member, no? So, diyan sa gun shop ni Sir Romel Pasaol, mayroong discount ang mga OGP members sa Cavite yan, no? Sir Romel Pasaol, lang po yung yung inyong address dito sa comment section para makita ng mga kapatid nating malapit diyan sa iyo sa Cavite para pag nagpagawa sila ng kanilang mga firearm ay maka-discount naman sila, no? So, yun. OGP Batangas, magandang gabi po sa mga taga-kapatid natin sa OGP Batangas. Yan, kumusta po kayo, mga kapatid, no? Mga kapatid natin sa OGP Batangas ay pinangungunahan po yan ng ating chapter leader Joel Tondo ng Lanay na Sugbo Restaurant, no? Long Skinetes, good evening po. Thank you for watching, sir. Salamat sa panunood po ninyo. Yan. So, ayun mga kapatid, at mag-a-update tayo, no, sa tungkol sa kaganapan dito sa ating ginagawang hatid kalinga sa Cebu, no, mga kapatid, no. So, yan, bago ang lahat, sir, no, kaya Biab, magandang gabi po sa inyo, no. I hope maganda yung ating audio, no. Sana po maliwanag ang audio, no. Yun po ang mahalaga pag tayo ay nagla-live, no? At naririnig ang ating boses, no? Opo. Yan. Magandang gabi po sa mga member natin sa OGP Cavite. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid sa Cavite, no? Sa pangunguna ng Sir Danilo Barion at John Patrick Contado, ang ating Cavite chapter. Yun, mga kapatid, at nagpapasalamat tayo again dun sa mga kasama natin na tumulong dito sa ating hatid kalinga sa Cebu. Ito po ay yung ating year-end hatid kalinga. Ang hatid kalinga po ng One Gun Pilipinas ay isinasagawa po yan ng 2 beses sa isang taon, no? Bilang tradisyon ng ating grupo at bilang programa na rin naman, no, ng One Gun Pilipinas. Good evening, kapatid na Brother Consulta. Yan, brother ko sa kapatid ko sa OGP, kapatid ko pa sa Alpha Pi Omega, at kapatid ko sa serbisyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Good evening, Brother Consulta, no? Nasaan ka mga ngayon? Mag-ingat din, no? Palagi. God bless, no? So, ayun, at sabi nga natin sa OGP, we are doing hatid kalinga or yung community service natin ng 2 beses sa isang taon, no? Pero ang first quarter natin ng hatid kalinga, ang standard po natin ay yung Brigada Eskwela, mga kapatid. Alam niyo naman po kung gaano kahalaga sa OGP ang Brigada Eskwela kasi sabi nga natin, training in education. So, everything starts in the school, no? Nagsisimula sa eskwelahan ng lahat. Yung training in education na yan, no? So, literal na eskwelahan ang ating inaatake, no? Ang ating tinutulungan, no? Bilang pagbibigay pugay sa ating mga unang guro, no? Nung tayo ay natutong magbasa at sumulat, no? And training in education start with the school talaga, no? Yan po yung eskwelahan natin, literal na eskwelahan. Pero ang unang school talaga ng isang tao ay yung kanyang bahay, yung kanyang home, no? Ang unang teacher ay yung nanay at tatay, mga kapatid. But the school talaga na kung saan tayo nag-learn ng reading and writing is that yung ating eskwelahan yan. At yan po ay ang mga eskwelahan natin na under ng Department of Education na atin namang inaayudahan, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Brigada Eskwela first quarter, no? So, standard po sa One Gun Pilipinas yung Brigada Eskwela, no?
At before the end of the year, nagsasagawa rin tayo ng brigada ng ating hatid kalinga, hindi na po yan sa eskwelahan. Diyan po ay nag-iisip na tayo ng mga grupo, tao na tutulungan para sa ating year-end hatid kalinga. So maliwanag po, no? At ang hatid kalinga, again, para sa mga bago sa OGP, para po hindi kayo maguluhan, bakit may ganito ang One Gun Pilipinas. Ang una pong intensyon ng ating grupo kung bakit tayo nagpo-community service or naghahatid kalinga ay para abutin naman po yung mga taong wala sa gun community. So ang ating intensyon ay iparamdam sa kanila na tayo man ay nasa gun ownership community ay lumalabas tayo sa ating komunidad para magpaabot ng tulong at ng ating pag-alalay din naman dun sa mga taong hindi involved sa komunidad ng pag-aari ng baril. So, ang tanong, bakit natin ito ginagawa, mga kapatid? Para hindi po tayo maging kakaiba sa kanilang paningin, no? Hindi po tayo makulong dun sa branding o dun sa pagtatag, no? Ang pagkakaalam kasi sa mga gun owner ay mayayabang, mga siga, abusado, mga brusko, arugante, lahat ng mga madalas pangit na mga pagdidescribe o pagsasalarawan ng gun owner ay nandoon na, mga kapatid. So, what we did sa One Gun Pilipinas ay kinereate natin, ilikha natin itong programa na ito para maiba naman, mga kapatid, ang tingin ng mga taong hindi nag-aari ng baril sa mga taong nag-aari ng baril na katulad natin, mga kapatid. So sana po sa mga bago, huwag kayong maguguluhan bakit may ganito tayo, no? Actually, when we are starting this itong ating community service na ito, ang sabi ng mga tumutuligsa ay ginawa nga daw nating itong kapwa ko mahal ko, no? Ginawa daw nating DSWD, yung gun group, no? But that is not really the intention, mga kapatid. Hindi po ganoon. Uulitin ko, gusto po nating iparamdam sa mga nasa gunless society ng mga gun owner ay katulad din naman nila na may mga puso at handang tumulong, no? At isang bagay po na ating gustong ipadama dun sa mga tao na wala sa gun ownership na tayo naman po ay katulad rin nila. Nag-ari tayo ng baril upang proteksyonan lang naman ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya at mahal sa buhay, no? Magandang gabi, Sir Emerson San Juan. Good evening po, Sir Nel Briones. Salamat po sa pag-antabay, mga kapatid, no? So much for that. Ay gina-background lang natin bakit tayo may hatid kalinga, ba't may community service ang One Gun Pilipinas para sa mga bago nating member at mga bagong nanonood dito sa ating live para po hindi kayo maguluhan, no? Opo. At alam niyo po, ang ginagawa nating pagtulong na ito at ang ating pagsisilbi sa komunidad na wala sa pag-aari ng baril ay isang pagpapakita ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. At the same time, ito ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating inang bayan at kapwa Pilipino. Nasyonalismo, no? Kaya nga po ang OGP ay may slogan tayong For la Patria, no, mga kapatid. Yan ay para sa bayan, mga kapatid. Para sa bayan po. No? So, wag po sana tayong maguluhan, mga kapatid, bakit may ganitong klaseng programa ang ating grupo, no? Yun lamang. Magandang gabi ulit sa ating mga bagong pasok sa live, no? Si Sir Di Marmar, good evening po, no? At batiin pa natin ang iba nating mga manunood. Si Sir Nel Briones, again, magandang gabi po. Thank you for watching, no? So, ito po ay hindi malabong bagay, mga kapatid. Lagi namin ipinapaliwanag para hindi kayo maguluhan, ano? At para po maintindihan ng bawat isa kung bakit natin ito isinasagawa, mga kapatid. So, magandang gabi po, Kuya Oscar de los Reyes. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. Salamat sa panunood. At, ayan. Sir Ricky Manalese, magandang gabi. Salamat po sa panunood, sir. Thank you for watching. No? At ayun, at kami po na ngayong gabi ay nag-live tayo, mga kapatid. Update lang namin kayo, no? At maraming salamat sa mga nagpahabol ng tulong at nagpaabot pa ng donasyon para sa ating OGP Hatid Kalinga Cebu.
earthquake victim, no? At kanina po ay nag-usap kami ng Attorney Javier Peña. Siya nga pala, mga kapatid, no, bago ang lahat, magpasalamat tayo sa ating chapter leader ng Cebu na si Attorney Javier Peña, no? Dahil alam nyo, ang effort niya ay 2 araw na itong nagtatrabaho para sa ating hatid kalinga, no? Last time nag-usap nga kami, sabi ko pasensya ka na, attorney, kasi ikaw talaga yung ikaw yung itatap namin diyan dahil ikaw ang nasa Cebu, no? Pero alam nyo, ito ang maganda sa ating mga member. Ano man ang kalagayan sa buhay, mga kapatid, sinasantabi yung pride, no, yung titulo, yung kalagayan, no, sa buhay para po sa pagsisilbi sa kapwa natin tao, no? Napakagandang po. Ako, Attorney Peña, saludo po kami sa inyo, no? Respeto po sa inyo. Alam niyo po, ang Attorney Peña, before ito nag-private practice, dati po itong NBI agent, no? And he went to private practice. He go to, umalis siya sa government service at ito po, nag-private practice po ang Attorney Peña, no? At kasama natin siya ngayon. Siya po ang ating chapter leader ng Cebu. At makikita niyo po ang kabutihan ng puso ng taong ito. Dahil alam niyo, siya ay abogado, siya ay nakakaangat sa pamumuhay, pero is very willing to serve yung ating mga kababayan. At alam niyo po, magsilbi dito sa One Gun Pilipinas as chapter leader, no? At nakakatuwa po dahil nung tayo ay makiusap, sabi niya, para sa OGP, sir, gagawin ko yan, sabi niya. At tutulong po tayo. Kaya Attorney Javier Peña and Team Cebu, Sir Spike Morales, maraming salamat po sa inyo diyan sa Cebu chapter. At bukas ay mamimili na sila ng mga ng kanilang ipamimigay sa Martes, no? So Tuesday po ang distribution natin ng OGP Cebu chapter at nakita na po nila yung kanilang pagbibigyan na area, no? Yung mga hindi pa naaabot. So nagtiyaga po ang team ni Attorney Peña para maghanap po ng mga mas nangangailangan pa ng ating tulong, no? At beside that, no, another credit to Attorney Javier Peña, tinap niya po yung kanyang mga partners din na naging partners na ng OGP, mga kapatid. So hindi OGP lang ang magpuproceed dun sa area para mamigay. At may mga kasama tayo doon na partner ng OGP na tutulong at aalalay, no, ang local government ng Cebu, ang Ceres Bus Company at ang Naval Reservice ng Navy diyan sa Cebu at yung iba pang companies na nakipag-partner sa OGP through Attorney Javier Peña ang kasama natin sa Martes, no? So malaking malaking effort ito ng Cebu. Kaya ngayon pa lang sinasaluduhan na namin ang Attorney Javier Peña sa kanyang effort. At mga kapatid, ipagpanalangin natin na maging ligtas po ang grupo ni Attorney Peña sa kanilang lakad sa Martes, no? At nakakatuwa, mga kapatid, no? Malayo man tayo doon sa Cebu ay makakapagpadala tayo ng tulong, no? At ito pong mga ginagawa natin na ito, alam naman natin, mga kapatid, na mahirap yung kalagayan ng mga kababayan natin sa Cebu, no? At ito lang po yung kaparaanan para tayo ay makatulong sa kanila. At sa ating mga sama-samang donasyon, ito makakarating po yung ating tulong doon. Doon sa mga kababayan natin sa Cebu na tinamaan itong lindol na ito. At again, Team Cebu, with the leadership of Attorney Javier Peña, maraming salamat po sa inyo. At bahala na po ang Panginoon sa ating lahat, sa ating mga effort, sa ating mga pagpupunyagi at sakripisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dyan sa Cebu, mga kapatid. Sir John, Sir Nicola Nieves, good evening po, sir. Ma'am City Luna, magandang gabi po. Salamat po sa panonood. Ayan, si Ma'am City Luna, good evening po. At masayang-masaya po tayo dito sa national leadership. Alam niyo po, every time na nakakakita tayo ng mga katulad ni Attorney Javier Peña na leader na talagang nag-e-effort, nagsasakripisyo, hindi lamang po sa pagtulong sa OGP at
maging ito po sa ating mga programa na ito, no? Hindi po biro ito at parang 2 araw nang walang tulog to si Atty. Peña. Sabi ko nga, mag-vitamins ka, sir. At ako baka naman magkasakit ka na niyan. At ayun, pero sabi niya, kailangan mag-double time kasi pinoprograma po pala nila yung pagbiyahe doon. Dahil sobrang traffic, mga kapatid. So, inopen po ang Cebu para makapag-donate na po ang lahat ng uri ng tao. So, dinagsa po ng tulong ang Cebu. No? Ito po, makikita natin ang Pilipino sa mga oras ng kagipitan ay talaga namang nagtutulungan. No? Magandang ano po ito, indikasyon na sa mga ganitong pagkakataon, ang Pilipino, kapwa Pilipino ay hindi magdadalawang isip na tumulong sa kapwa niya Pilipino, mga kapatid. Toto, good evening po. Thank you for watching. No? Salamat po sa inyo, sa lahat ng may ng mga nagpahabol pa nga po ng tulong. Anyway, we are cut off na po tayo, pero yun, may mga nagpahabol pa. At nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kapatid. No? At nagpapasalamat din kami dun sa mga bagong partner ng OGP dyan sa Cebu. At yan po ay nagtinap nila si Atty. Peña at ang Atty. Peña nagtap din ng iba pang mga grupo para po hindi siya mahirapan, ano, kasi kung hindi pa ganoon karami ang member natin sa Cebu, no? So yung Naval Reservice ng Cebu, maraming salamat po sa inyo, at ang Ceres Bus Line, no? At magpo-provide daw po ng mga sasakyan para dun sa mobilization ng ating mga ipamimigay diyan sa Cebu. So again, maraming salamat sa lahat ng kapatid natin sa OGP na nakiisa dito sa ating Hatid Kalinga sa Cebu, no? At tatapusin natin itong taon na ito na nairaos natin ang mga programa ng One Gun Pilipinas. Kasama na po rito yung Hatid Kalinga at nakapag-trade naman tayo ng dire-diretso, no? Since January, nakapag Tabuk tactical po tayo, summit tayo sa Tabuk, at nakapag tuloy-tuloy po yung ating thread sa mga chapters, at hopefully at maging consistent ang One Gun Pilipinas sa kanyang mga programa at unti-unti nating mapatupad ito, no? Good evening, Perer Giovanni, yan, classmate ko sa Philippine College of Criminology at brother ko sa Alpha Phi Omega. Magandang gabi, Utol. Ito ay taga-MMDA itong brother Perer Giovanni. No? Magandang gabi, Tol, sa mga kapatid natin sa Metro Manila Development Authority. So yun, at tuloy-tuloy po. Again, ang ating thread at ang ating mga programa ay unti-unti nating naipapatupad sa awa at gabay ng Panginoong Diyos, no? At tayo naman po bilang isang grupo ay nakakaraos, no? At patuloy po na nagbibigay gabay sa ating mga miyembro dito sa One Gun Pilipinas, ang inyong leadership, no? At ipinapanalangin po namin na lahat po tayo ay mailayo sa mga iba't ibang uri ng kapahamakan, no? At maging maayos ang ating, matapos ang taon na ito, na maayos ang ating pamumuhay, no? Maging sabi nga nila ay smooth ang lahat, mga kapatid. At patuloy rin po yung ating pagsagot sa mga tanong dito sa ating mga member, at bukas po ang aming linya ng Admin AJ sa inyong mga queries, lalo po yung sa mga guidance sa grupo. At hindi po tayo hindi po tayo tumatanggi sa mga bagay na lalo pa sa paggabay po ng mga member. Napakahalaga po ng guidance sa isang grupong katulad natin na nagsisimula pa lamang, no? At yumayabong. Kaya nga po sa ganang amin, mga kapatid, wag po kayong mahiya magtanong at mag-query, at kung alam niyo sa tingin niyo alanganin kayo sa mga desisyon, tumawag po kayo sa amin, at kami po ay handa namang magpayo pa rin sa inyo. So wala pong hindi po natitigil sa ganito yung ating gawain sa One Gun Pilipinas, no? Good evening, Batch. Good evening, Tol, no? So, ayun, nag-live tayong ngayong gabi para lang i-update kayo na Martes po yung ating operation sa yung ating operation sa Cebu with Atty. Javier Peña. Ayan na. Ayan, God bless will ensure that our help will reach the people of Cebu
who are affected of this of the earthquake, sabi ni Attorney Javier Peña. Attorney, maraming salamat at after nyan, medyo magpahinga ka. Alam kong pagod ka, Attorney, no? Hindi biro yung ginagawa mo ngayon. At sacrifice, no? At bahala na ang Panginoong Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Biyayaan ka pa niya, Attorney Peña, no? At para sa bayan po, Attorney Peña, no? Por la Patria. Sir Ray Francisco, good evening po. Magandang gabi, no? Salamat sa panunood. So ayan, nanonood pala ang ating Attorney Javier Peña. Attorney, at kami po ay nagpapasalamat pala sa inyo, no? At sa Team Cebu at yung mga partners na natap mo. Malaking bagay ito para sa ating grupo at hindi po kami makapunta dyan ng Admin AJ, napakalayo at hindi na natin pinalipad si Admin AJ kasi sayang pa yung pamasahe sa ano, no? Pamasahe niya dyan at urgent yung inyong effort. Paki-ano po, Attorney Peña, no? Parating na lang po sa mga partners natin dyan ang pasasalamat ng national leadership na tayo man ay hindi ganun pang kalaking grupo at tayo ay hindi pa kilala, no? Pero sila po ay nakipag-partner sa atin, no? At ayan po ay pinagpapasalamat natin, Attorney Peña, no? Yes sir, thank you po, Attorney Peña. Salamat po, Attorney. Oo. So yun, massive effort with our partners and with the leadership of Attorney Javier Peña ng Cebu. At mga kapatid, ipagpanalangin natin yung team ni Attorney Peña ay ligtas pong makarating doon sa kanilang pupuntahang site kung saan po ipamimigay yung ating mga tulong, no? At Attorney Peña, no, mag-vitamins ka, no? Kasi parang 2 days ka na yatang walang sapat na tulog, magkasakit ka naman, no? Kaya mag-iingat, no? Mag-iingat po tayo. So, yan mga kapatid, at uulitin ko, no, kasama ng Attorney Peña yung mga naval reservists natin sa Cebu. So, diyan, sabi ko nga, kaya makikita ninyo kung gaano kahalaga sa atin yung mga naval yung ating mga reservists, AFP reservists, kasi in times of like calamities and yung mga disaster, ang mga reservists po ay nakakatulong. Kaya po, gusto natin na ang mga member ng OGP talaga sana ay ma-encourage natin na mag-reservists. Opo. Nagseserve na tayo sa ating kapwa gun owner, nagseserve pa tayo sa bayan at the same time. So, yan po ay napakagandang gawain, mga kapatid. Opo. So, yun, mga Martes po, mga kapatid, at nag-live lang tayo sandali para po i-update kayo kung ano na po yung kaganapan. At bukas po ay magpe-prepare na sila. Alam ko, nag-conference yata sila Sir Attorney Peña kanina. At bukas mag-start na silang mag-mobilize. At sila po ay bukas mamimili na ng mga ipamimigay. Magdadagdag pa sila ng ating mga ng mga items na i-distribute doon sa Bogo. I think napili yata nila sa Bogo, Cebu, no? Pero anyway, baka meron pang ibang destination. We will update na lang kayo later on. Pero i-document naman ni Attorney Peña lahat ng activities niya doon pagdating sa site. At yun po, to God be all the glory, no? Tagumpay na naman tayo, no? In advance po, we congratulate Attorney Peña and Team Cebu sa kanilang joint effort with our mga partners with ating earthquake relief operation ng OGP Hatid Kalinga. So, Michael Canelas, good evening po. Salamat sa panunood. At yun lamang po mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, ingatan niya tayo at doblehin po natin yung pag-iingat sa mga ganitong panahon na tayo ay nasa kalamidad. At ipagpanalangin natin ang grupo again ni Attorney Javier Peña sa Cebu para po smooth yung kanilang distribution ng ating mga items na ipamimigay, yung ating mga relief goods na ipamimigay po sa Cebu, sa Martes. At yun lamang po, One Gun Pilipinas, together we care, together we go, together we grow, no? At to God be all the glory. Mag-iingat po tayo palagi. Magandang gabi sa ating lahat. Alright mga kapatid, sa One Gun Pilipinas, update po tayo
update tayo mga kapatid. Pa-share po yung ating live sa ating mga GC ng mga kasama natin sa One Gun Pilipinas, mga kapatid. At ayun, dito pa rin po ako dito sa Subic, no, kasama ang aking pamilya. Pero ayan, nagkaroon kami ng pag-uusap kanina ni President AJ kasama si Attorney Javier Peña. Update po sa ating Hatid Kalinga sa Cebu, no? Ayan, alam naman natin yung ating Hatid Kalinga ngayon ay mapupunta sa ating ayuda sa mga kapatid natin sa Cebu na tinamaan po ng malakas na lindol, no? So, ito po ay ang ating year-end Hatid Kalinga dahil sa ito na nga po, nagkaroon tayo ng opportunity na ang ating Hatid Kalinga ay gawin na lamang po dito sa ayuda sa Cebu dahil sa nangganap pong lindol sa kanilang lugar. At yan sa pangunguna ng ating chapter leader ng Cebu na si Atty. Javier Peña kasama si Sir Spike Morales ng Team Cats at yung the rest of the team at yung mga bago nating partner sa One Gun Pilipinas na sumama po sa ating gawain ng Hatid Kalinga ay nagkasundo-sundo po na yung ating Hatid Kalinga ay kanilang tulungan, no? At may mga partners tayong bago na very willing to help us, mga kapatid. At masaya tayo at dumadami po ang mga miyembro at kasamahan natin na nakikibahagi sa ganitong dakilang gawain ng pagtulong sa ating mga kapwa. Not only for the gun owners, no? Pati na po sa mga kapatid natin na wala sa komunidad ng pag-aari ng baril, no? At pakishare po ang live natin para maabot po yung ating mga kapatid at napakagandang balita para sa lahat ang mga development na ito ng ating grupo at masayang-masaya tayo mga kapatid dahil lumalawak at lumalaki ang ating gawain sa tulong po ng mga bago nating kasama sa One Gun Pilipinas. Yan. Sir Jun Francisco and Sir J. Apitan and Ren de Guzman, magandang hapon po sa panunood. Andito pa rin tayo sa Subic Bay ngayon, ano? Kasama po ang aking pamilya. At nagmo-monitor tayo ng mga activities ng mga tropa natin sa Cebu para sa ating Hatid Kalinga, mga kapatid. Paki-share lang sa ating mga GC ang ating live para po makabalita rin ang ating mga kapatid na nag-aabang regarding dito sa ating proyekto ngayon sa Cebu, no? At ayun. Maraming salamat po sa mga nakaantabay ngayong gabi, ngayong hapon, no? Salamat po sa patuloy na nag-aabang ng update sa ating aktibidad. At masayang-masaya po tayo dito sa leadership dahil nakikita po natin yung ating pagsusumikap ay nagbubunga naman po. Tulong kasama po natin, katuwang itong mga partners natin at itong mga masigasig na mga chapter leader natin na katulad nito ni Atty. Javier Peña, no? At alam nyo, at nakakatuwa na ganito po ang nangyayari, no? Yung ating 40,000+ po ay lumaki pang lalo, no? At yan po ay hindi na galing sa mga miyembro natin sa OGP. Yung mga partner natin ay sila po ay ayan, pasensya na po, napuputol yung ating live, no? At biglang pumapangit yung signal natin. Anyway, ayan. Okay, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 9:42 ng gabi, ayan po mga kaibigan, napakinggan po natin yung pong pahayag ng aming admin congressman, no? Sa gagawin pong pagbibigay ng tulong doon po sa Cebu, no? Sa pamamagitan po ni attorney, no? At magandang gabi po, no? Sa aking batchmate kay Aida Razon, no? Mate, magandang gabi sa iyo. Ngayon din kay City Luna Salem Castillon at siyempre yung aming national president, no? Si President Asher Maghinang. At ngayon din kay Kuya Ray Francisco. At sabi ni Kuya Ray Francisco, good evening po, Sir Idol Congressman, mabuhay ang OGP. At sabi naman ni Ma'am Citelina Salem Castillon, good evening po mga kapatid, mabuhay ang OGP. At good evening po Kuya Rosel Lopez, sabi maganda ka pa sa evening. At si Kuya Toto Maksakdalan, good evening po Sir Admin Congressman, God bless po sa lahat, mabuhay
ang OGP family. At syempre po kay Ate Gina Maso. Ayan, good evening daw, OGP family. At syempre kay Ma'am Marilyn Lagura ng lokal ng Panghulo dyan sa Malabon. Ayan. At yun, magandang gabi, no? At si James Baile. Good evening po sa lahat. Sabi niya, may maganda ka pa sa evening, James Baile. Ayun. So yan mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo kanina, no? Hindi lamang po ang mga nasa lokal na pamahalaan na naghahatid po ng tulong buhat po sa Cebu, maging po ang mga NGOs ay nagbibigay po ng mga ayuda, tulong din sa abot naman ng makakaya lang nila, no? Hindi naman kung ano kinakailangan may bracket kung magkano, hindi po, wala po. Kaya po yung mga ating mga kababayan na medyo nakakaluwag sa buhay, pwede po kayo magpadala ng inyong tulong, no? Kayo na po ang kung sa inyo gustong padaanan, inyo ibibigay yung tulong para po sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu na talaga namang liyanig ng 6.7 magnitude na lindol na kung saan po kinamatay nga po ng meron ng 68 katao. Okay, bueno po, sa lahat po na sumubaybay ngayong araw ng linggo ngayon sa ating mga agri sa bagong milenyo, sila Ivan Corixman, Kuya Marvin Dilloso, si Dete LB Garcia ng Caloocan, no, yung aking tiyahin, Kuya Julius Miguel Saludes, at si Sandy Santa Maria Guerrero, ayun, at si Ma'am Elvira Sabilla ng samahan ng Solo Parents ng Malabon Chapter, at kay Boss Steve Esteban at Tilulinging Pahayag, yun, Julius Miguel Saludes, Kuya June Roan, no, Kuya Toto Max Sakdalan, ayan, sino pa ba? Yan, si Kuyang Daga Rodrigo ng Lalawigan ng Rizal, at kay Vivencio Aguilar, yan, ng Caloocan din. Uy, nanonood sa atin si Gasi Sarip ng D8TV, yan, si Gasi Sarip, ang aming National President. Maganda ka pa sa gabi, Press Asher, At sabi ni Jimmy Santa Rosa, good evening po si Rosel Lopez at sa buong pamilya ng OGP NCR. Ayun, sabi po ni Kuya Jimmy Santa Rosa. Okay po mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, at sa oras na alas 9:45, magpapaalam muna tayo at magbabalik bukas sa ating programang Tropa, no? At yung pong mga gustong tumulong, pwede niyo pong paraanin kahit sa OGP, kung ano kilala yung grupo, pwede niyo po doon ipadaan, at yun naman nakalagay ang inyong pangalan doon, no, na kayo'y nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu. Okay, muli po, at magandang gabi. Tayo magpapaalam muna at bukas na lang po tayo magbabalik. Muli po, ako inyong lingkod, Rosel Lopez, nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. One Gun Pilipinas. Sa putok ng baril, dun kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at itim para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang natay bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, mailayo. Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosello dito na sa New Millennial 9 TV. Barangay
pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.